magpapahayag ng mayroong ang iyong mga salita sa mga kapatiran na nakikinig sa iyo. Salamat sa iyong presensya, Panginoon. We thank you that your presence is upon each and every one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So tayo po ay magsimpo at basahin nga po natin ang ating mga salita ng Panginoon sa John 15 verses 4 to 5. Sabi dito, abide in me, and I am in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can he. Except ye abide in me, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. King James Version po ang ginamit natin. So sabi ng Panginoon, without Him, we cannot do anything. Kung wala ang Panginoon sa ating buhay, wala tayong magagawa. At kung ano man yung ginagawa natin, hindi ito magiging matagumpay. So, bilang isang Kristiyano, tinawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya at manatili sa Kanya. Tayo po ba ay nananatili sa Kanya? Ano man po ang pagsubok na ating pagdadaanan sa ating buhay, we are commanded to stay and to abide in Christ Jesus. Ano po ang ibig sabihin natin ng word na abide? Ibig sabihin po ay tayo ay manatili. So, sa Bible po, ang abiding, it means connection with Jesus. It is a lifelong connection with Jesus. Hindi po tayo mawawala sa ating connection sa Panginoong Jesus. Hindi tayo mawawala sa ating pananampalataya. At ang ating pong pananampalataya ay shatterproof. Ibig sabihin po, hindi siya mamumove. It is immovable. Ang pananampalataya natin ay firm. Gaano mang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Hindi po mawawala ang pagsubok sa ating buhay. Hindi mawawala ang frictions sa ating mga pakikisama natin sa ating kapwa. Kapag po tayo ay naghugas ng pinggan, nagkakalantugan yan. So, ganun din po ang ating relasyon sa ating kapwa, relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa ating asawa, hindi nawawala ang friction. Pero pagka po ba may friction, nawawala po ba ang pagmamahal natin sa ating asawa, sa ating pamilya? Hindi po ba hindi? Mananatili at mananatili yung pagmamahal natin, ang totoong pagmamahal natin sa ating mga mahal sa buhay. Ganun din po ang ating pagmamahal sa Diyos. Kung totoong mahal natin ang Diyos, anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, hindi dapat ito maapektuhan. Hindi ka dapat mawala sa presensya ng Panginoon. May nagtanong minsan, ang salvation po ba ay nawawala? Hindi po nawawala ang salvation. Ang salvation nandyan lang. Ang tao ang nawawala. Dahil umalis siya sa presensya ng Panginoon. So, sabi nga, you have to work out your salvation. Alam mo na save ka. Pero kailangan mong patuloy na sundin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Parang naglakad ka, parang inutusan ka na pumunta ka sa Chunwan. Ang sabi ni Sis Dadagit, magsimula ka dito sa Yunlong MTR. Pero galing ka dito. Ngayon, simula dito, naglakad ka. Ang usapan ninyo, dapat makarating ka ng Chunwan ng alas 3 ng hapon. Parang sinabi ng Panginoon, kailangan makarating ka ng ganitong oras din. So marami kang makakasalamuha at makakasalubong na hahadlang sa pinapagawa sa'yo o inuutos sa'yo ni Sis Dada o inuutos sa'yo ng Panginoon. Maaaring pagbaba mo dito, nakasalubong mo ngayon sa Ate Loli. Sabi na Ate Loli ay kumain muna tayo. May time pa. So ngayon naman, since na ikay nagugutom, pinagbigyan mo hanggang sa napahaba ngayon ang iyong oras ng pakikipagkwentuhan.
at hindi ka nakarating ng sa tamang oras na ikaw ay ine-expect na dumating doon. So parang sa rapture natin, no? Sabi ng Panginoon, laging handa. Anytime darating ako. Pero hindi ka laging handa kasi iniisip ko, ay matagal pa dumating si Jesus Christ. Parang yung kanina, si Ate si Ate parang ayun sinasabi ko kanina lang. Sinabi niya, sis Dadang, na pumunta ka sa Chunwan, alas 3 dapat nandun ka na. Ay, ang isip niya, Ate Loli, naku, mahaba pa naman ng oras eh. Huwag ka munang pumunta. Ganun tayo, di po ba? Ganyan ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Mahaba pa ang oras. O di kaya naman eh, huwag ka munang pumatin. Kristiyano ka na naman eh. Punta muna tayo doon. Bakit? Nawawala ba ang iyong pananampalataya? Minsan ka lang naman pumunta dito eh. Sumama sa akin eh. So yung minsan yun ay darating yung time na magiging normal na yon sa iyong buhay. Na hanggang sa mawawala ka sa presensya ng Panginoon. Nang hindi mo na maamalayan. So ganun ang gawain ng kaaway sa buhay natin. Kailangan tayong maging mapagbantay. Kaya lagi nating tandaan na ang mayroon tayong kaaway na ang tinitira sa atin ay yung ating focus. Kung ang focus natin ay mawawala sa focus natin supposed to be sa Panginoon, asahan mo, mawawala ka sa presensya ng Panginoon. So, ang tanong, kaya po ba nating manatili sa ating pananampalataya sa Diyos? Madaling sabihin na tayo ay mananatili kapag walang problema. Madaling sabihin na tayo mananatili kapag mayroon tayong pera. When we are in a comfortable zone, napakadaling sabihin na ako'y may faith. Pero kapag sinubok ka ng Panginoon, sinubok ka ng kaaway, ang una nating tanong, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ayaw ko na, Lord. Hindi ko na kaya. Bakit mo hinahayaan? Pumupunta naman po ako sa church eh. Nagsiserve naman po ako sa church. Bakit mo ako pinabayaan? So, the question is, are you going to abide in Him? Are you going to stay? And to be firm in your faith, stay in the presence of Christ. So, the Christian life is often likened to a journey or a race. Para tayo nakikipag-kompetensya. Para tayo ay tinawag na manlalakbay. Pilgrims. Naglalakbay tayo. So sa paglalakbay natin, marami tayong pagdadaanang mga pagsubok. Marami tayong makakasalamuha na mga makakaaway natin. Maglakbay ka, asahan mo, mayroon kang makakasalamuhang mga ahas sa kabundukan, sa kabubatan, mayroon kang makakasalamuha na mga bagay na kung saan ay makakaalis ng iyong atensyon sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. So tayo ay nakikibaka sa ating buhay. Ang tanong, tayo po ba ay makakasurvive? It is somewhat like survival of the fittest. Are you fitted to serve the Lord faithfully? Faithfully po, madaling magsilbi. Pero ang tanong, faithful po ba tayo sa pagsisilbi sa Panginoon? So our life is filled with challenges, growth, and purpose. Tayo minsan ay lumalago sa ating pananampalataya, minsan tayo bumabagsak kapag tayo ay nakaranas ng pagsubok. It is normal. Kapag po ba tayo ay nadapa, hindi po ba tayo babangon? Sabi nga, madapa ka man ng 7 beses. Sabi sa Psalms, ikaw ay itatayo at itatayo ng Panginoon 7 beses ka din itatayo. Ibig sabihin, sa tuwing ikaw ay nadadapa, you still have the chance to stand up and to continue kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag po natin tingnan na tayo ay nadapa, hindi na tayo makakapagsilbi sa Panginoon. Yun po ay part ng buhay natin. Tayo po ay nadadapa, hindi po tayo perfecto. May kanya-kanya po tayong flows, may kanya-kanya tayong kalakasan, at ang kalakasan niya, kahinaan ko. So, ibig sabihin, kung ano yung kalakasan yung binigay sa iyo ng Panginoon na kahinaan ko, mayroon kang obligasyon bilang anak ng Diyos na palakasin ako dun sa area na kung saan ako ay mahina. So, ang tanong, ginagamit po ba natin yung ating kalakasan na yan para mapalakas natin ang ating kapatiran na mahina dun sa area na yon? So, kailangan nating maging fruitful, gamitin natin yung lahat ng gifts na ibinigay sa atin ng Panginoon para maging productive tayo na isang Kristiyano. So, God
implanted gifts in your life. Nag-deposit siya ng gifts sa ating buhay. Ang obligasyon natin is to develop the gifts. So, kailangan natin i-develop yung gifts na yun. So, sabi nga niya, no, we are all under construction. Aside from under construction, dun sa iba, we are all under renovation. So, wala pong libre dito. Hindi lahat po tayo. Mayroong tayong mga dapat na isaayos sa ating buhay. At ang kailangan lang po natin ay habang isinasaayos tayo ng Panginoon, tayo ay manatiling nasa Kanyang presensya. So, in John 15:4-5, Jesus uses the analogy of the vine and branches to illustrate the essential connection we must have with Him to live a fruitful and spiritually productive life. So, yun ang ginamit siya, isang analogy na ikinukumpara yung ating buhay sa isang vine at saka sa branches, sa isang puno. Halimbawa na lang, kung ikaw ay isang branch at hindi ka nanatili sa punong iyon, hindi ka namumunga, hindi ba ikaw ay i-cut off ng Panginoon? So, kanino ba tayo nakakapit? Ang tanong. So, kung tayo nakakapit sa Panginoon, asahan mo, you will become fruitful. Ikaw ay mangunguna, magiging productive ka. So, our relationship between the vine and the branches is our focus for today. Sino ang branches diyan? Tayo ang branches. And Jesus is the vine. Pero ang tanong, totoo bang tayo ay branch ng Panginoon? If you have relationship with Christ Jesus, ibig sabihin, ikaw ay isa sa mga branches ng Panginoon. At ano yung mga consequences if you are not abiding in Him? So number 1, the importance of abiding in Christ Jesus. It is the source of our spiritual, number 1, letter A, it is the source of our spiritual nourishment and strength. Sabi sa John 15:4a. Makikita rin yan sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ who is strengthened me. So ibig sabihin, without Christ, you cannot do anything. Yun ang sinasabi sa salita ng Panginoon. With Him, everything. You can do everything. Lahat ay malalampasan mo. Lahat ay magagawa mo sa tulong ni Kristo. Sa presensya ng Diyos na nasa iyong buhay. So, kung tayo ay mayroong Kristo sa buhay natin, asahan natin na tayo ay patuloy na lalago sa ating pananampalataya. Hindi tayo natatanggal doon sa pagkakakonect natin sa vine. Sa pagkakakonect natin sa puno na lamang, hindi tayo matatanggal doon. Dahil ikaw ay mayroong connection sa Kanya. Pero may mga consequences nga na dapat nating tandaan. At kung tayo, kasi ang Panginoon, source yan natin ng ating spiritual growth. Without acknowledging His presence in your life, without reading His Word, without praying, without worshiping Him, without praising Him, papaano lalago ang ating pananampalataya? And can you consider yourself as a true Christian o isang Kristiyano na nananatili sa Diyos without doing what He wants us to do? So sabi niya, kailangan nating laging makipag-communicate sa Kanya. And our communication is through prayer, through worship, through reading His Word. Doon tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. Spiritual nourishment natin yan You cannot mix your opinion, your own opinion, to the wisdom of God. We can gain more wisdom by reading His Word, by praying, by worshiping Him. Doon tayo makakagain ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. So, without Him, we can do nothing. But with Him, we can do everything. Dahil andyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng kalakasan, andyan ang Diyos na nagbibigay sa atin ng suporta at ng proteksyon. So, letter B, it is necessary for fruitfulness in Christian lives.
So if you abide in Christ Jesus, you will become fruitful. Kailangan yan para maging fruitful ka na isang Kristiyano, bilang isang Kristiyano. Tayo po ba ay taga-upo lamang sa church at hindi natin i-share ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? So pag magiging fruitful po lamang tayo at magiging mature tayo kung makikita sa atin ang fruit ng Holy Spirit. At masasabi na talagang totoo tayong Kristiyano. At makikita ng tao sa buhay natin na tayo ay totoong Kristiyano sa pamamagitan ng fruit ng Holy Spirit na mayroon sa ating buhay. Ano nga po ang fruit ng Holy Spirit? Patient, joy, Okay, ano yung love, joy, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, are you faithful? self-control. Yan. So, andun yung ating strength under control. Meekness is strength under control. So, andun yung self-control mo. Alam mo na, pero hindi mo, kaya mong i-handle. Hindi mo maaaring ipahiya ang isang tao. Naku, mali naman yan eh. Kahit alam mo, kahit magaling ka, andun pa rin yung pababaan mo sa iyo ng buhay. Iba yung humility sa meekness. So, at mayroon kang pagpipigil. Self-control. Halos makaka-related, diba? Oh. So, what I mean is, nakikita ba sa atin ang fruits ng Holy Spirit? Ano sabi niya sa verse 4? Pakibasa po ang verse 4 ng John 15, verse 4. Remain in me, and I will remain in you. For a Okay. branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Ang sabi niya, no? If you remain in me, I will remain in you. Isa yan sa mga blessing na makukuha natin in abiding Christ. In abiding in Him. So sabi niya, if you abide in me, I will also abide in you. So, tingnan niyo ang symbiotic relationship natin sa Panginoon. Kapag kasumunod ka, kung nananatili ka sa akin, mananatili din ako sa iyo. Kapag ka hindi ka nanatili sa akin, paano ako mananatili sa iyo? Ikaw ang umalis. So, isa sa mga blessings sa atin, o natin na makukuha in abiding in Christ, if you abide in Him, He will abide in you. Makikita yun sa John 15, verse 4. Sabi pa niya, if you abide in Him, in His Word will abide in us. Makikita rin po yun sa John 15, pababa, sa verse 7. Sa iyo sa mga blessings natin. Kung ikaw ay sumusunod sa kanyang salita, ang salita ng Diyos ay mananatili din sa iyo. Kung nananatili ka sa kanyang mga salita. So, it is necessary for fruitfulness in our Christian lives. Kailangan yan para maging fruitful tayo. So, sa Galatians 5:22 to 23, these are the fruits of the Holy Spirit. But the fruits of the Spirit is love, andun ng joy, hindi po maaari magkulang. Kasi yun ay bunga ng pagiging isang totoo nating Kristiyano. Love is there, joy, peace, despite, sasabihin nyo na, paano magkakaroon ng kapayapaan? Samantalang napapalibutan tayo ng kaguluhan. Despite of this, yung mga nangyayari sa ating paligid, no? You still have the peace that it surpasses human understanding. Kasi naniniwala ka na ang Diyos ay nandyan at hindi ka pababayaan kahit pa nagkakagulo sa iyong paligid. Parang nung nagkaroon ng COVID, lahat ay takot na mamatay. Pero kung ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, alam mo na ikaw ay may protection na
hedge of protection of God is upon you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. At kung alam mo na ikaw ay oras na talaga, alam mo yung iyong puso na handa. Alam mo na tapos na ang purpose ng Panginoon sa buhay mo. So, the peace that surpasses human understanding, mayroon tayo niyan na hindi nauunawaan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, andyan yung long suffering natin. Kahit pa tayo nahihirapan, kahit pa tayo ay nakakaranas ng napakaraming pagsubok, kaya nating malagpasan yan. Hindi tayo matitinag. Andun yung gentleness natin, yung goodness natin, yung faith natin, meekness natin, temperance against such there is no, and against such there is no law. Ibig sabihin, hindi yan ino-oblige sa'yo eh. Hindi mo maaaring sabihin sa tao na, hoy, kailangan magkaroon ka niyan. Automatic na lalabas yan sa'yo kung nasa presensya ka ng Panginoon at ikaw ay anak ng Diyos. Mamumunga at mamumunga ka. Another one, the relationship between the vine and the branches. A. Christ is the vine and we are the branches. So, ang cross-reference natin ay sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 14. For as the body is one and has many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether be the Jews or the Gentiles, whether be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit, for the body is not one member, but many. Ibig sabihin, ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, ikaw man ay alipin, ikaw man ay hindi alipin, ikaw man ay helper, at yung mayroon kang employer, hindi tinitingnan tayo ng Panginoon sa ganung pagtingin sa atin, kundi we are in one body. Lahat tayo ay anak ng Diyos. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng Panginoon. Lahat tayo ay Kristiyano. Sasabihin mo, anak ko, ako yung nasa elite ako na Kristiyano. Wala sa Panginoon ang pagiging elite. Mas mataas ako, mas may pinag-aralan ako. Hindi, yun ang tinitingnan ng Panginoon. We are one in Christ Jesus. May kanya-kanya tayong function. May kanya-kanyang pinagagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, hindi ibig sabihin na mas malaki yung kanyang nagagawa, ibig sabihin ay mas mataas ang tingin ng Diyos sa kanya, hindi po ganoon ang Diyos. Kaya ibinigay sa kanya yung mas malaking gawain kasi mayroon siyang kapasidad na gawin yun. Ang tinitingnan ng Panginoon yung ating puso sa pag-serve sa Panginoon. Hindi kumot si Ate Loli ay umaatin lang, nakaupo lamang dyan, ay walang function, walang purpose si Ate Loli. Halimbawa lang po. So, ang ibig po sabihin niyan, ano man yung gawain natin, ano man kaano man kaliit o kalaki yung ating gawain, hindi tinitingnan ng Panginoon kung malaki o maliit ang ginagawa mo. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ang puso mo na nagsisilbi sa Panginoon. Kasi kung ang purpose ng Panginoon is si Ate Loli ay nandito, nakikita natin, nakaupo man lang siya, nakikita natin yung kanyang buhay na isang kaaya-aya at nakaka-encourage sa ating buhay, yung buhay niya, yun ay in-honor ng Panginoon. Yun ay hindi natin maaari sabihin na, naku, siya naman ay taga-upo lamang, wala naman siyang ginagawa. Hindi po natin maaaring husgahan. Dahil ang Diyos ay may purpose sa bawat isa sa atin. May function po ang bawat isa sa atin. So, kung ikaw ay tagahugas, huwag mo sabihin na ikaw tagahugas lamang, kundi ikaw ay binigyan ng Panginoon ng gift para ikaw ay maglingkod sa pamamagitan ng paghuhugas para sa mga kapatiran. At kung mawala ka, malaking bagay, malaki kang kawalan sa ministry ng Panginoon. Oo nga, huwag po natin tingnan yun dahil hindi po, kasi minsan ang akala ng karamihan, kapag ka ikaw ay nasa pulpit, doon ka lamang nagsiserve kasi nasa pulpit ka. Hindi po. Ang pagsiserve po natin sa Panginoon ay hindi po sa pulpit lamang. Ang pakikipag-usap natin sa ating kapwa, that is service to God also. Malay mo yung kausap mo, nangangailangan ng encouragement. At ikaw ay magaling sa ganung area. So, ginagamit ka ng Panginoon para ma-encourage ang isang kapatiran, para manatili ang kapatiran natin sa pananampalataya sa Diyos despite of her struggles in life. Kasi minsan kaya tayo nawawala ng dahil sa mga nangyayari sa buhay natin.
wala tayong mapaghingahan ng ating mga problema, ng samaan ng loob. Of course, nandiyan ang Panginoon, pero tao tayo, nangangailangan tayo ng may mapapagsabihan. At kung doon ka sa area na yun ginagamit ng Panginoon, ibig sabihin yun ang gift mo. Hindi ibig sabihin na, oh, dyan lang, dyan ka lang. Wala kang nagagawa para sa Panginoon. Lahat tayo ay nagagawa sa Panginoon. So we are one body sa Panginoong Jesucristo. Mayroon tayo kanyang-kanyang function at purpose. Letter B, our dependence on Christ is essential for our fruitfulness. Kahit gaano po tayo kagaling, anuman po yung ating gawin, hindi magtatagumpay yung ating mga pinaplano sa buhay without Christ in us. So, ang ating dependency po dapat ay na kay Kristo lamang. Hindi po sa tao tayo dapat nakadepende. Minsan tayo ay nakadepende sa tao. Pero ang ating dependency dapat ay sa Panginoon lamang. Kasi ang tao, ipifail at ipifail tayo ng ating kapwa. Kasi may limitasyon po ang kayang ibigay sa atin ng ating kapwa. Pero ang Panginoon, walang limitasyon. Overflowing ang biyaya at pagpapala at pagtulong ng Diyos sa atin. Manatili ka lamang sa Kanya. So our dependence is in Christ. On Christ is essential for our fruitfulness. So ang ating cross-reference makikita sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Huwag mong isipin na ikaw ay magaling. Kayang-kaya mo na yan. Hindi mo magagawa yan without the work of the Holy Spirit in your life, without the presence of God in your life. Minsan ang ating laging pinanghahawakan ay yung ating kagalingan. Pinanghahawakan natin ay yung kakayahan mo, na kaya mo yung gawin, and without thinking that without God, you can do nothing. So dapat po ang ating dependency ay ang Panginoong Jesus lamang. Nakadependent po tayo sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Sa Kanya tayo manalig, sa Kanya tayo dapat nakadepende lagi, sa Kanya tayo lagi makipag-usap. Number 3, the consequences of not abiding in Christ. Letter A, without Christ, we can do nothing. Given na po yan. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Ang ating cross-reference makikita sa Isaiah 64 verse 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Sa ibang translation, sabi doon, para lang tayo yung ating kabutihan, yung ating righteousness, para lamang menstrual cloth. Ano man gawin mo na akala mo ay mabuti, na nakakala mo na ikay napakabuti na ng ginagawa mo sa paningin ng Panginoon, yan ay napakadumi pa rin. Kaya nga sabi sa ibang translation, parang menstrual cloth lamang yung ating righteousness, yung ating kabutihang ginagawa sa paningin ng Panginoon. Without Christ, your righteousness is nothing. But with Christ in your life, ang nakikita ng Panginoon ay ang righteousness ni Kristo sa buhay mo. Parang ganito po yun eh. At tumayo nga po tayo. Ate Ella. So ito si Ate Ella, sabi ni Ate Ella, siya ay righteous. Pero yun para sa Panginoon, yun ay napakadumi. Kung wala si Kristo sa buhay niya, ito si Kristo, ang makikita ni Kristo na ng Diyos lamang sa buhay niya, ay yung kanya sinasabing righteousness. But with Christ, yung righteousness ni Jesus Christ has been imputed to Sister Ella. So, ang nakikita ng Diyos Ama ay ang righteousness ni Jesus Christ. Dahil yung kanya sinasabing righteousness, madumi pa rin ang paningin ng Diyos sa kanya. Pero dahil kay Kristo, ang nakikita ngayon ng Diyos Ama ay ang kanyang righteousness. Ang righteousness ni Jesus Christ ay imputed sa buhay ni Ate Ella. Amen po ba? So, kaya wala po tayong maipagmamalaki. Hindi po natin maipagmamalaki
yung ating kabutihan. Dahil sabi nga dito sa Isaiah 64 verse 6, lahat ng ating ginagawang kabutihan, yan ay unclean pa rin sa Panginoong Diyos. Wala po tayong maipagmamalaki, kundi ang righteousness ni Jesus Christ ang imputed sa buhay natin, at ang nakikita ng Diyos ay ang righteousness ni Kristo na nasa buhay natin. Kaya natatakpan tayo, yung ating karumihan ay natatakpan ng kalinisan ni Kristo. Letter B. The lack of spiritual fruit leads to divine pruning. Ipuprone po tayo ng Panginoon. Kapag hindi ka namumunga, ano ang gagawin ng Panginoon? Puputulin. Tatanggalin ka sa vine. Puputulin ka, hindi ka namumunga eh. Useless ka eh. So, ang cross-reference natin makikita sa Hebrews chapter 12, verses 6 to 7. For whom the Lord loved, He chasteneth. Ibig sabihin, parang kung sino yung mahal ng Diyos, yun ay kanyang dinidisiplina. Kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, mag-isip ka na, bakit kaya ikaw hindi dinidisiplina, pinababayaan ka na. Gawin mo lang lahat ang gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Pero kung dinidisiplina ka, kung minsan yung ating pagsubok, yan ay pagdidisiplina sa atin ng Panginoon. Kasi hindi natin nakikita yung kamalian natin nang hindi pinapakita yan ng Panginoon. Nang hindi natin, walang magsasabi sa atin. Di ba? So, yun ay pagdidisiplina sa atin ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na hindi tayo mawawala sa kanyang presensya. So, for whom the Lord loved, He chasteneth. Mahirap mabasahin ang King James. So, ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, dinidisiplina ng Diyos yung nasa Kanya, yung Kanyang mga anak, yung Kanyang minamahal. So, every son whom He receiveth will be chastened. So, if you endure chastening, kung mapapagtagumpayan mo ang pagtutuwid ng Diyos sa iyo, then you will be treated or you will be called His children, His sons. Napagtagumpayan mo, ibig sabihin pinapalo ka, tinatanggap mo ang pagdidisiplina ng Diyos, na pagtagumpayan mo ang pagdidisiplina ng Diyos, then you are called His children, children of God. Minsan, ang mga pagsubok natin yun ay pagdidisiplina lang sa atin ng Panginoon. Ituloy-tuloy po tayo ng Panginoon. At lahat po tayo ay nakakaranas ng pagtutuwid ng Panginoon. Kasi hindi gustong makita ng Diyos na tayo ay napapariwara. Hindi gustong makita, kahit ang mga magulang, di po ba pag ang ating mga anak, nakikita natin ang hindi magandang magkilos, mga ginagawa, di po ba dinidisiplina natin? Pinapagalitan natin. Minsan hinahayaan muna natin para ma-realize niya ang kanilang pagkakamali. At minsan naman talagang ating pinapalo. So, ganoon din po ang buhay natin. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Sabi nga, kung hindi ka pinapalo, ibig sabihin, hindi ka anak. So, at ang pagpapalong yun ng Diyos sa atin ay pagdidisiplina sa atin ang Panginoon. So, yung ating pananampalataya sa Diyos, it is like survival of the fittest. Tayo po ba ay fit na maging lingkod ng Diyos? Try po natin, let us try. Gawin po natin. Wala pong masamang sumunod. Ang pagsunod natin ay may mabuting bunga. Kasi yung ating, sabi nga, we are just strangers in this world. So, aanhin natin yung mga bagay na nandito sa mundo. Everything on earth are temporary. Minsan, mas pinahahalagahan natin yung mga bagay na temporary. Opo, kailangan natin yan. Kailangan natin papagtutusin ang ating anak. Kailangan nating magkaroon din, ma-enjoy natin yung buhay natin dito sa mundo nito. But the question is, how about your relationship with Him? Stable ba ang ating relasyon sa Kanya? You will remain in Him despite of many trials and problems that you will encounter in life. Kasi it is a matter of remaining in Him. Diba? Sabi nga, the righteous will perish like a palm tree and will grow like cedar of Lebanon. Mababasa ko yan sa Psalms 92 verses 16 po yata mga
planted in the court, in the court of the Lord, the house of the Lord. So, ibig sabihin, parang, di ba po ang kahoy na nakatanim malapit sa streams ng tubig, di po ba yan ay malago, at yan ay green, at yan ay mamumunga dahil andun yung tubig na hindi siya nawawalan, hindi siya nangyayari. So, ang Panginoon para po yan, ma-consider natin na siya ay tubig ng ating buhay. Dahil kapag nawalan tayo ng tubig, tayo ay matutuyo at tayo ay mamamatay. Ang sabi doon, ikaw ay itatapon, ikaw ay tatanggalin, matutuyo ka, you will be withered, and you will be thrown into the fire. Wala kang pakinabang na eh. Ibig sabihin, kapag natanggal ka doon sa vine, ibig sabihin, ang mangyayari sa iyo, hindi dadaluyan ng sap ang mga branches kasi naputol na sa connection. Ang mangyayari doon ay matutuyo, at ano ang gagawin doon sa natuyo na sangako? Susunugin sa apoy. So, the message of John 15 verses 4 to 5 is clear. Abiding in Him is the key to a fruitful Christian life. Pagsunod, pananatili sa Kanya despite of many trials, many struggles in life. Kailangan po natin tayo ay manatili. As we strengthen our connection to Jesus, our source of spiritual nourishment, we will grow in our faith and produce the fruit of the Spirit. Kapag po tayo nanatili sa Diyos, tayo ay lalago at makikita ang bunga ng ating pananatili sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu na makikita sa buhay natin. The fruit of Holy Spirit. Kaya may nagtanong minsan, alin po ba, paano mo masasabi na ang isang Kristiyano ay totoong Kristiyano, yung nagkiklaim na Kristiyano? Is it because of the gift of the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit? Because of the fruit of the Holy Spirit. Maraming may gift, pero wala, sabi ni Jesus Christ, hindi ko kayo kilala. Kahit kiniklaim na, Diyos ko, ako'y nagpagaling, ako ay nangaral ako. Pero nasabi ni Jesus Christ, I don't know you. Who you? I don't know you. It is the fruit of the Holy Spirit na makikita sa buhay natin na talagang totoong tayo ay Kristiyano. So we must recognize and embrace our dependence on Him. For without Him, we can do nothing of eternal value. Ang magagawa lang natin, yung bagay na kaya natin gawin, but the eternal value, hindi mo magagawa. Yung ano ba terms sa masasabi natin sa eternal, yung walang hanggan na dapat ay mapapunta sa atin, hindi natin kaya magawa yan. So, let us commit ourselves to a deeper relationship with Christ. We have to nurture our connection with Him through prayer. Another one is to study through the study of His Word. Tayo po ba ay nag-aaral ng Kanyang mga salita? Amen. Tayo po ba ay nagpipray? Amen. And fellowship with other believers. Ay sasabihin po natin na, ay tama na akong kahit naman hindi lang ako pumunta sa church. Pero, di ba sabi, kailangan natin makapag-fellowship sa mga kapatiran. Kasi minsan, sa totoo lang, kahit mag-isa ka, alam mo, marunong ka mag-pray, marunong ka na magbabasa, pero hindi mo nagagawa. And you need encouragement from other believers. So in doing so, we will not only experience spiritual growth, but we will also glorify God and impact the world around us as we bear much fruit in our lives. Yan po ang tinitingnan ng Panginoon sa atin. Yung tayo ay namumunga. Nakikita sa atin ang fruit ng Holy Spirit. Magiging fruitful po tayo, makikita ng mundo na talagang tayo ay mga anak ng Diyos. We will make a difference dahil isa kang anak ng Diyos. Tayo po ay magsitayo at awitin po natin ang